Si Lin Moyo ay kumuyam ng kanyang kamao na may hitsura ng purong determinasyon, na nagpapahayag na ang Abyss ang magiging kanyang susunod na destinasyon ngayong wala na ang mga dragon. Bumalik sa akademya, isang maliwanag na asul na portal ang nagpakita sa bakuran habang ligtas na nag-teleport si Lin Moyo pauwi mula sa kanyang misyon. Nakatayo sa harap ng kanyang mga mentor, inihayag ni Lin Moyo ang kanyang pagbabalik habang ang isa sa kanyang mga guro ay nagbibiro kung ang nakakapagod na labanan ay sa wakas ay napagod na siya. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na magpahinga ng maayos, na nangangako na ang mga nakatatandang master ay hahakbang upang hawakan ang huling paglilinis at mga gawaing administratibo tungkol sa bumagsak na Dragon Clan. Ipinaalala ni Lin Moyo sa kanyang mga guro na ang palasyo ng Dragon Emperor ay puno ng mga bihirang kayamanan at hinimok silang kumilos ng mabilis bago pamanako ng iba ang mga ito. Pagod mula sa matinding digmaan, nagpasya siya na sa wakas ay oras na upang magpahinga ng nararapat. Tiniyak siya ng kanyang guro, na binanggit na ang sangkatauhan ay naghintay ng 1,000 taon upang sakupin ang Dragon Realm at hindi nila hahayaang makawala ang anumang mahalagang bagay. Hinikayat niya si Lin Moyo na magpahinga, na nangangako na ang mga veteranong mandirigma ang hahawak sa paglilinis at makukuha ang kanilang mga samsam. Bumalik sa loob ng akademya, isang babaeng may kulay rosas na buhok ang nakakita kay Lin Moyo at masayang tinawag ang kanyang pangalan habang tumatakbo upang batiin siya. Habang sila ay nagyakapan ng mainit, sinabi ni Lin Moyo sa kanya na sa wakas ay maaari niyang gugulin ng susunod na ilang araw sa kanyang tabi. Ipinangako niyang itatabi muna ang kanyang mga tungkulin upang sila ay makapag-enjoy lamang sa isa't isa sa kapayapaan. Sinamantala ang kanyang oras ng pahinga, si Lin Moyo ay nag-enjoy ng isang casual na date sa lungsod na nagbabahagi ng ice cream at isang mapayapang paglalakad kasama ang dalaga. Ang mapayapang sandali ay nag-ambala ng ang dalaga ay nagkaroon ng nakakatawang emosyonal na pagsabog, na nag-iwan sa binata na mukhang nagulat at ganap na wala sa kanyang elemento. Habang dumating ang gabi, ang dalawa ay nagbahagi ng isang romantikong candlelit dinner sa ilalim ng isang napakalaking full moon na may skyline ng lungsod na nakaunat sa likuran nila. Sa malayo sa hangganan sa pagitan ng Abyss at ng Dragon World, isang mapang-inang hukbo ng mga halimaw ang nagtipon sa ilalim ng isang kumikislap na lilang portal upang maghanda para sa darating na labanan. Isang napakalaking demonyo na may kumikinang na pulang mata ang nagpahayag na ang darating na labanan ay maglalabas ng buong lakas ng Abyss upang ganap na durugin ang lahi ng tao minsan at para sa lahat. Isang marahas na pag-ikot ng lilang mahiwagang enerhiya ang lumawak sa kalangitan habang ang mga puwersa ng demonyo ay naghahanda para sa kanilang huling pagsalakay upang lipulin ang sangkatauhan. Sa kalaliman ng isang madilim, berdeng ilaw na bulwagan, isang nag-aalalang nasasakupan ang nagtanong sa kanyang hari kung sila ay tunay na nakarating na sa punto ng walang pagbabalik sa labanang ito. Ang Demon King ay malungkot na nabanggit na ang huling digmaang ito ay magtatapos sa alinman sa pagkalipol ng tao o sa kanilang sariling pagkawasak. Ipinadala niya ang kanyang mga tropa pasulong habang nangangako na mananatili sa likuran at maghintay para kay Lin Moyo na dumating para sa kanilang sukdulang paghaharap. Naramdaman ng Demon King na ang oras para sa kanyang huling hakbang ay dumating na. Nakatayo bilang isang madilim na silweta laban sa nakakalasong berdeng liwanag, nagpasya siyang ibunyag ang kanyang sukdulang trump card upang tapusin ang labanan minsan at para sa lahat, isang lilang kamay ang hinati, na nagpapahintulot sa isang mahiwagang madilim na likido na kumalat bilang bahagi ng isang masama at sinaunang ritual. Ang madilim na esensya ay tumalsik sa lupa. Hudyat na ang ritual ay kumpleto na at ang nakatagong kapangyarihan ay sa wakas ay nagising na. Habang ang napakalaking berdeng estruktura ay nagsimulang mag-fragment at magwatak-watak, ipinaliwanag ng Demon King na isang lihim na piraso ng chess na nakatago sa loob ng mahigit 1,000 taon ay sa wakas ay kumikilos na. Ang sinaunang planong ito ay masusing inihanda para sa eksaktong sandaling ito upang ganap na madaig ang kanyang mga kaaway. Isang napakalaking estruktura ng bato ang biglang gumuho sa isang makapal na ulap ng puting alikabok, hudyat ng pagkawasak ng isang sinaunang libingan, mula sa loob ng mga gumuhong bato. Isang mahiwagang figure sa pulang balabal ang puwersahang itinulak ang isang mabigat na takip ng bato upang lumitaw mula sa mga anino. Isang maputlang lalaki na may kumikinang na pulang mata ang nagsiwalat na matapos matulog ng 1,000 taon, siya ay sa wakas ay nagising upang pamunuan muli ang kanyang mga tao. Inabot ang matatalas na itim na kuko, inutusan ng sinaunang vampire ang kanyang buong angkan na gumising at maghanda para sa darating na labanan. Isang kayag ng mapatla, pulang mata na mga nilalang ang pumutok mula sa gumuguhong mga guho.
na nagmarka ng nakakatakot na pagsisimula ng pagbabalik ng isang sinaunang lahi sa ibabaw, sa mga mata na kumikinang ng nakatatakot na pula. Ang Vampire Lord ay nagbigay ng direktang utos sa kanyang hukbo na kumilos at simulan ang kanilang madilim na misyon. Inutusan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod na busugin muna ang kanilang gutom at pagkatapos ay malakas na ipahayag ang kanilang pagbabalik sa mga buhay. Ipinahayag niya na ang Blood Clan ay opisyal ng nagising at ang buong mundong ito ay malapit ng mahulog sa ilalim ng kanilang soberanong pamamahala. Sa kalaliman ng Demon Realm, ang Succubus Queen ay nagulat ng isang malakas at sinaunang aura, nakaramdam siya ng kakaiba, kaluluwa lalim na koneksyon sa pamamagitan ng kanyang bloodline at nagsimulang maghinala na isang maalamat na lahi mula sa malayong nakaraan ang sa wakas ay nabuhay muli. Napagtanto ng Succubus Queen na ito ay maaaring ang nakatagong trump card ng Demon Emperor at nagpa siya na maghanap ng pagkakataon upang balaan si Lin Moyo bago ito maging huli na. Lumulutang ng mataas sa itaas ng bulkan na tanawin, ang mga eksperto ng tao ay labis na naantig sa katotohanang sila ay talagang nabuhay upang makita ang araw na maaari silang maglunsad ng isang kontra-atake sa puso ng Dragon Realm. Ang isang guro ay nagbigay ng kredito kay Lin Moyo para sa kanilang hindi kapani-paniwalang tagumpay at naobserbahan na ang makasaysayang tagumpay na ito ay walang alinlangan na haantong sa isang napakalaking pagtalon sa kabuuang lakas ng lahi ng tao. Isang close-up ang kumuha ng isang kamay na kumukulong ng may determinasyon habang ang isang matalim na pulso ng enerhiya ay hudyat ng isang estado ng peak readiness. Ang mga nakatatanda ay lubos na nag-aalala habang tinatalakay nila ang mabilis na paglago ng kapangyarihan sa ilang mga tao. Sila ay naalarma nang matuklasan na ang mga bagong pinalakas na individual na ito ay nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake laban sa kanilang sariling mga tao sa loob ng Shangshao region. Kung ihambing ang mga agitator na ito sa mga hindi mapakali na insekto, napagtanto ng mga mentor na dapat nilang unahin ang kanilang sariling panloob na katatagan, nagpasya silang bumalik kaagad upang harapin ang mga panloob na banta na ito bago pa lumala ang sitwasyon. Nagbigay si Lin Moyo sa kanyang mga guro ng isang apurahang update batay sa impormasyon mula sa Succubus Queen. Binalaan niya sila na ang Demon Emperor ay malamang na nagtagumpay sa muling pagbuhay ng isang sinaunang at mapanganib na lahi mula sa kalaliman ng Abyss. Ang kanyang guro ay nanlait sa pagpupursige ng Demon Emperor, na nangangako na ang sinaunang lahi na ito ang susunod na babagsak pagkatapos ng Dragon Clan. Sinabi niya kay Lin Moyo na mag-focus sa kanyang paggaling at iwanan ang pamamahala ng bagong banta na ito sa mga nakatatanda. Kumukupas sa maningning na asul na liwanag, tinanggap ng mensahero ang kanyang mga utos at nagsimulang mag-teleport upang isagawa ang kanyang susunod na gawain. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, napagtanto ng puting buhok na master na ang buong kalamidad na ito ay talagang gawa ng bastard na Demon Emperor na yun. Habang may hawak na isang mangkok ng tsaa, ipinagkatiwala ng pinuno ang pamamahala ng pangunahing battlefield kay Matandang Bay at nangakong ipapadala ang koponan ni Yehao bilang mga reinforcement upang maiwasan ang anumang potensyal na kaguluhan na sumiklab. Sa kanyang mga mata na naglalabas ng malakas na kinang ng determinasyon, ang may balbas na nakatatanda ay nanguna sa paghawak sa mga panloob na gawain ng lahi ng tao sa panahon ng krisis na ito. Isang kumikinang na asul na silweta ang nagpakita sa isang kislap ng liwanag malapit sa isang kagubatan, na nagmumungkahi na ang isang karakter ay nag-teleport sa isang bagong lokasyon. Pagdating sa Fortress No. 9 sa UN Battlefield, isang napakalaking mapang ng mata ang nakikitang nakatitig mula sa isang kalangitan na puno ng madilim na dugong pulang ulap. Ang isa sa mga nakatatanda ay humingi ng ulat sa kasalukuyang sitwasyon, at ang kanyang kasama ay taimtim na inanyayahan siyang humakbang pasulong at makita ang mga resulta para sa kanyang sarili. Sila ay sinalubong ng nakakatakot na tanawin ng isang tao na ganap na nawalan ng kanyang katinoan, na nagbago sa isang walang isip na skeletal beast na naliligo sa isang kakaibang pulang kinang. Sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan ng nakatatanda ang isang karumal-dumal na marka ng kagat sa leeg ng isang biktima at napagtanto na ang mga tao ay binabago matapos atakihin ng ilang hindi kilalang nilalang. Ang sitwasyon ay lumalala bawat segundo habang nabanggit niya na ang isang makabuluhang bilang ng mga mamamayan ay nahawaan na. Dahil sa takot sa pagkalat ng mahiwagang salot na ito, nagpasya ang mga nakatatanda na ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang pagpigil agad sa mga nahawaan. Nagplano silang humingi ng tulong mula sa Diyos ng gamot upang matukoy kung may lunas na makakapagpabalik sa mga biktima sa kanilang anyong tao. Samantala, isang grupo ng mga map-atla, pulang mata na individual ang nagtipon sa isang formal na mesa,
na nagbahagi ng isang masamang tawa habang napagtanto nila na ang kanilang madilim na plano ay naisagawa na. Sa isang nakakatakot na titig, ang kanilang pinuno ay nagpahayag na ang kanilang katakot-takot na piging ng dugo ay opisyal nang nagsimula, na nagmarka ng isang bagong panahon ng takot. Ang pinuno ng Blood Clan ay nagtaas ng isang baso ng dugo at tumawag para sa isang maringal na selebrasyon, may kumpiyansang nagpahayag na ang kanilang lahi ay nakatakdang maging kataas-taasang Panginoon ng mundong ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang masamang pulang liwanag habang nakikita niya ang kanilang hindi maiiwasang pananakop. Ang iba pang mga miyembro ng Blood Clan ay sumunod, itinaas ang kanilang mga baso ng mataas sa isang sama-samang pag-aalay sa kanilang Panginoon. Sila ay sumigaw ng sabay-sabay upang parangalan ang kanilang Panginoon, ganap na nagkakaisa sa kanilang misyon na ilubog ang mundo sa kadiliman at itatag ang kanilang bagong pamamahala.